Magandang umaga, Pilipinas. Saan ba ang destinasyon mo sa mga susunod na araw? Eto, para handa ka sa magiging lagay ng panahon, silipin muna natin ang nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unang-una po, kung kayo a-attend sa retreat na gaganapin sa Manor Hotel sa may Baguio City, inaasahan naman natin itong fair weather condition. Simula po yan bukas at magpapatuloy hanggang sa araw ng Sabado. Mayroon po tayong temperaturang nasa pagitan ng 16 hanggang sa 23 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Metro Manila, sa mga estudyanteng may practice ng kanilang school performance para sa ginaganap na Nutrition Month, pwedeng-pwede naman yan sa mga susunod na araw dahil inaasahan naman natin itong good weather condition. Ang temperatura po natin posibleng umabot sa 34 degrees Celsius, mataas po yan, kaya huwag kalilimutang magdala ng inuming tubig sa inyong mga practice. Check naman natin sa Metro Cebu sa mga nais mapanood ng live itong tanyag na Cebu Dancing Inmates. Inaasahan naman nating hindi kayo bubiguin nitong fair weather condition. Mayroon po tayong temperatura na nasa pagitan ng 25 at posible po yung umabot sa 34 degrees Celsius. Sa mga bibisita naman sa Davao Crocodile Park, inaasahan din natin itong good weather condition. Ang temperatura natin nasa pagitan po ng 24 hanggang sa 34 degrees Celsius. Panghuli na lamang natin sa Zamboanga City sa mga mommies na natambak yung labada dahil sa mga pag-ulan nitong mga nakalipas na araw, pwedeng-pwede nyo na pong labahan yan sa mga susunod na araw. Make sure lamang na maisisilong ang inyong mga nilabhan pagsapit ng hapon o kaya naman ay ng gabi dahil posible itong mga thunderstorms sa nasabing oras. Mayroon po tayong temperaturang nasa pagitan ng 24 hanggang sa 35 degrees Celsius. Mataas po yan, kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa kami matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, Si Obama at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa ibang balita naman, 140 milyong katao ang pinangangambahang maapektuhan ng isang posibleng malakas na pagyanig. Yan po ay sa South Asia. Sa GPS study sa Bangladesh, nakakuha ng mga ebidensya na ang northeastern corner nitong Indian subcontinent ay aktibong nagko-collide o dumidikit sa South Asia continent na posibleng magdulot ng magnitude 9 na lindol. Bukod pa rito, nabatid na 400 taon na ring tila nagpapahinog lamang sa paggalaw ang isang malaking fault sa pagitan ng mga kontinente. Bagamat hindi nga natin masasabi kung kailan tatama ang lindol, dapat naman nating paghandaan ito sakali nga maganap ang kaparehong sakuna. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang umaga po sa inyong lahat.